Hi, magandang gabi po mga kababayan kong taga-lungsod ng Maynila. Sana po ay nasa mabuti kayong kalalagayan at malusog na pangangatawan ngayong gabi. At ito po ang inyong lingkod, ang inyong mayor at dito sa welcome po sa ating regular na broadcast araw-araw. Sa maliit naming kaparaanan, mabigyan man lamang namin kayo ng mga impormasyon na tiyak o tama. At ito'y patungkol sa mga nagaganap at magaganap sa ating lungsod, partikular na sa sama-sama nating pakikipaglaban dito sa krisis na ating kinakaharap sa syudad, sa bansa at sa mundo. No? Itong COVID-19 na virus na siyang talagang kung iisipin natin talagang nagpapahirap sa ating lahat. But be that as it may awa naman ng Diyos sa tulong ng bawat isa, tingin ko naman ay makararaos tayo. Mga kababayan, may mga mahalaga po kong impormasyon, lalo na patungkol sa mga benepisyo na pag-uusapan natin maya-maya, bukod sa mga kababayan natin nagkasakit at nahawa. No? Kung hindi po kalabisan ay i-share niyo po ito sa inyong mga barangay officials, kamag-anak, mga mahal sa buhay, pamilya, kaibigan o kapitbahay. At nasa ganoon ang lahat ay nagkakaroon ng tamang impormasyon na pwede niyong magamit at maging panuntunan o pamantayan sa araw-araw nating buhay habang nasa loob tayo ng krisis. Kaya po nais kong umpisahan na. Please share this video and stay with us. Stay in the entire broadcast for the simple reason kasi po minsan may mga katanungan kayo sa dulo na nasagot na namin sa una. So inihiling ko sa inyo na manatili at mabilis lamang naman ito at ito naman ay para lang kahit pa paano mabawasan ang inyong mga agam-agam o pag-aalala. At masagot din namin sa maliit namin kaparaanan ng inyong mga katanungan through this live broadcast here in City Hall. So mga kababayan, let me begin with yung ating mga positive cases sa Maynila. Ngayong araw po na ito ay meron po tayong 28 na bagong case sa lungsod ng Maynila na nag-positive sa COVID-19 virus. At meron naman tayong additional na 148 na PUI sa ating lungsod. At so far ho, sa awa ng Diyos ay kumpleto po na lahat. Wala po tayong backlog except for yung ating mga itetest bukas sa Sampaloc area ng ating Manila Health Department at meron din gagawin ang Ospital ng Sampaloc. Ito po ay simultaneous na testing through swabbing. Sa lungsod naman ng Manila through MHD, tayo po ay nakapag-test swab na po ng halos humigit kumulang 2,352. Yan po ang na-swab na natin sa ating lungsod. At yan pong ginagawa natin ay katulad ng ginagawa ng DOH, yung gold standard ng pagtetesting ng isang pasyenteng nagpapakita ng sintomas or what we call PUI. Ngayon naman, mga na-expose din sa mga pasyente na positibo na COVID-19 virus. At nasa inyong mga screen, mga kababayan, ang listahan o talaan ng mga lugar sa Maynila. At kung napapabilang ang inyong area, ay ako po ay hinikayat ko na patuloy kayong mag-ingat to continue to practice social distancing and quarantine. Kung wala rin naman kayong buting gagawin sa labas at importanteng gagawin sa labas, manatili po kayo sa inyong mga bahay, kaniyang bahay. Alam ko pong mahirap po ito, pero ito po ang tanging solusyon upang tayo'y makatulong sa pulisiya ng national government at ng inyong local government. At the same time, ito na rin ang pamamaraan upang maiiwas natin sa pagkahawa-hawa
ang ating mga mahal sa buhay na nasa loob ng bahay. Sa bawat paglabas natin ng bahay ay lumalaki ang probability ng risk na tayo ay mahawa sa COVID-19. At kung sakaling tayo ang nahawa, ang susunod na mahahawa niyan ay ang mga mahal natin sa buhay sa loob ng kani-kaniyang tahanan sa lungsod ng Maynila. At kung hindi naman napapabilang ang inyong lugar na may positibo, maaari pa rin kayong magkusang disiplina at bilang pangangalaga at pagmamalasakit sa inyong sarili at sa inyong mga miyembro ng pamilya, mga kababayan. So, yan po ang ating mga pasyente ngayon at yung ating na mga Delpan Quarantine Facilities ay meron po tayong 12 pasyente doon na naghihintay na lamang ng resulta ng swab test nila. No? At ngayong araw na ito, meron tayong isa na inadmit at isa naman ay na-transfer na natin sa tamang pasilidad dahil sila po ay nag-positive. No? At sa atin naman ay 8 naman yung nag-negative sa awa ng Diyos. I'm happy for you. Itong mga taong ito yung mga nasa pansamantalang holding area, no? Temporary holding area na itinatahag ng inyong pamahalang lungsod. Ito po yung Delpan evacuation site na kinonvert natin as Delpan Quarantine Facilities sa tulong na rin at gabay ng ating Department of Health para sa mga pag-aaral kung paano maggawa ng quarantine site. At sa Ninoy Aquino naman, yung ginawa ni Pangulong Duterte na mobile COVID-19 center nasa Ninoy Aquino Stadium. As of today, 16 na po ang napadala ng pamahalang lungsod na kababayan natin taga-lungsod ng Maynila na nagpositibo sa COVID-19. Sila po ay nasa ilalim ng pangangalaga ng Armed Forces of the Philippines Medical Group. No? Sila po ang namamahala dyan. At wala pa pong nadi-discharge so far. But as of now, ay sila po ay nasa mabuting kalalagayan, stable, if I may put that in right perspective. At sumunod ay yung ating araw-araw na pagbibigay ng food box, no? Food packs at food boxes. No? Yung ibang lugar po nakakakuha, naka-plastic, no? Nasa sandbag, at yung ibang lugar naman po ay nakakakuha ng nasa box. Yan po ay nakatotal po tayo today ng 14,505 families. No? At halos 15 barangay po ang nabigyan ngayong araw na ito. As of today, since nagsimula tayo ng pamamahagi ng food box, ay 420,316 na po na pamilya ang nabigyan natin sa lungsod. Ito po ay on top of ano pa yung binigay nating on top of the 3 kilos per families na umabot o halos humigit kumulang 600,000 families sa lungsod ng Maynila at saka yung ating 1,000 pesos na kakaf. No? Ngayon naman, mga kababayan, ay nais kong i-update kayo. Kung maalala ninyo, mga kababayan, no? Ito po, napakahalaga. At yung mga susunod pa ho, no? Ipaliliwanag natin sa senior citizen, mga lolo't lola ko, may update ako sa inyong maganda. Please stay there. And gusto ko lang munang bigyan ng pag-asa. Kung maalala ninyo, ang inyong lungsod ay nag-appropriate, naghanap po kami ng pera, about 591,500,000. Ito yung tinatawag nating CACAF. City Amelioration Crisis Assistance Fund, wherein lahat ng pamilyang Manileño at nasa Maynila ay tatanggap ng 1,000 pesos. At ang unang initial, o yung initial na numero na ibigay sa amin ng inyong mga barangay official ay umabot sa 568,000. No? So, madalit salita, nakatutuwa namang isipin na marami pa sa mga barangay chairman natin ang nagsoli ng sobrang pera. Hanggang sa na-accommodate natin ay halos 600,000. No? But the thing is, mayroon pa rin mga ilang hindi nabigyan. Pero wala na po tayong pondo. Di ho ba? Ay lagay lang natin ay 591,500,000.
Magkaganon man, ay hindi pa rin tumigil ang inyong pamahalaang lungsod. Kaya po, inamyendahan ko po yung batas. Pinaamyendahan ko kay Vice Mayor Hani Lacuna at sa tulong ni Majority Floor Leader Joel Chua at ng mga konsihal ng Maynila. Wherein, nakapagdagdag po tayo ng 20 million pesos. Ngayon, dahil doon, na konsumo natin ay mahigit 600 million pesos at na-accommodate natin yung mga reconsideration letter ng inyong mga barangay officials. Ngayon, habang tinutugunan natin yung ating mga kababayan sa kanilang request, meron pa rin kulang ang Maynila. Ito po ang huling batch na nagkulang last week. At nung maaprobahan na po yung ordinansa, na-publish na po, nakapaglabas na po tayo ng pera kanina. Kaya po nais kong ipaalam, doon sa 14,003 families na hindi pa nabigyan, ay sila po today ay nabigyan na. In-release na po natin ay 14,003,000 pesos. Sa District 1, let me read you itong mga barangay na nabigyan natin ng additional CACAF. Yung unang number na babanggitin ko ay barangay number, yung ikalawang number ay yung dami ng pamilya. Chairman Erwin Katakutan, barangay 62, additional 225. So ibig sabihin nito mga kababayan, bago po ako magpatuloy, ito po ay naibigay na sa kanila at dapat yung asahan na po sa kanilang mga barangay. At ito po, ang rule po, mga barangay officials, ay ating po itong i-deliver sa kanilang bahay. Ito po yung 1,000 pesos na additional na panggastos para maibsan man lamang yung hirap na dinadanas ng ating mga kababayan. Barangay 62, 225. Barangay 6, 58. Barangay 13, 228 families. Barangay 28, 68 families, 182. Barangay 182, 277 families. Barangay 188, 24 families. Barangay 262, 76 families. Barangay 309, 300 families. Barangay 391, 244 families. Sa District 4, ito naman, Barangay 444, 104 families. Barangay 446, 32 families. Barangay 475, 316 families. Barangay 488, 84 families. Barangay 489, 77 families. Barangay 497, 60 families. Barangay 501, 31 families. 502, 88 families. Barangay 508, 73 families. Barangay 532, 98 families. Barangay 534, 79 families. Barangay 536, 57 families. Barangay 537, 46 families. Barangay 541, 81 families. Barangay 568, 295 families. Barangay 569, 74 families. Barangay 405, 30 families. Barangay 420, 80 families. Barangay 422, 122 families. 423, 105 families. 442, 50 families. 447, 35 families. 455, 108 families. 476, 179 families. 485, 148 families. 492, 132 families. 508, 53 families. Barangay 515, 58 families. Barangay 517, 61 families. 522, 78 families. 523, 60 families. 524, 109 families. 551, 42 families. Barangay 553,
105 families. Barangay 556, 246 families. Barangay 557, 93 families. Barangay 558, 88 families. Barangay 566, 39 families. Barangay 409, 248 families. Barangay 513, 242 families. Barangay 554, 50 families. Barangay 555, 22 families. Sumunod naman, Barangay 697, 88 families. Barangay 702, 335 families. Barangay 710, 19 families. Barangay 715, 24 families. Barangay 721, 24 families. Barangay 751, 118 families. Barangay 772, 470 families. Barangay 775, 67 families. Barangay 777, 226 families. Barangay 781, 345 families. Barangay 794, 34 families. Barangay 802, 148 families. 822, 17 families. 826, 95 families. 657, 37 families. 660, 21 families. 662, 60 families. 680, 49 families. 684, 28 families. 696, 265 families. 713, 17 families. Barangay 733, 245 families. Barangay 737, 150 families. Barangay 745, 155 families. 780, 219 families. 784, 129 families. 813, 35 families. 817, 53 families. 666, 75 families. 686, 143 families. 736, 242 families. 763, 71 families. 768, 28 families. Barangay 803, 99 families. Barangay 808, 55 families. 765, 45 families. 824, 45 families. 796, 56 families. 694, 395 families. 656, 133 families. Yung po yung mga pamilya na nababanggit natin, ito yung mga pamilyang natitira na lamang na hindi nabibigyan sa ating lungsod. Ito po ay reconsideration letter na in-issue na request ng inyong mga punong barangay. Barangay 596, 344 families. Barangay 607, 133 families. Barangay 831, 26 families. Barangay 836, 49 families. Barangay 843, 1,143 families. Barangay 867, 83 families. Barangay 891, 97 families. Barangay 894, 65 families. Barangay 608, 94 families. Barangay 620, 62 families. Barangay 631, 250 families. Barangay 632, 34 families. Barangay 890, 16 families. Barangay 834, 20 families. 837, 226 families. 839, 119 families. 845, 50 families. 850, 112 families. 859, 85 families. 870, 83 families. 876, 48 families. 878, 42 families. 625, 41 families. 630, 170 families. 865, 66 families. 858, 7 families.
total of 14,003 families amounting to 14 million na 3,000 pesos. Ayan po. Ilalathala po ulit namin to doon sa aming listahan ng mga barangay na nakakuha ng kakap at nung kanilang reconsideration request. No? Ngayon mga kababayan, nais ko pong ipaalam sa inyo. Okay. Ngayon po, simula nung kahapon nagsimula ito, no? Simula kahapon ay nagbibigay po tayo ng 1,500 sa ating mga senior citizen. Ngayon mga kababayan, no? Nakapagbigay na tayo ng about 17,000 sa PayMaya. At yung ito naman itong hinabol natin dahil nga naisip namin na kung po pwede ay yung ating mga lolo't lola na nahihirapan din ngayon, lalo ngayon, kailangan nila ng pera kasi yung mga anak nila walang trabaho. So marami dyan, may maintenance. Yung iba naman medyo nakaluluwag, pero pagamat magkaganon, lahat tayo kailangan natin ng panggastos ngayong crisis na ito. Kaya naisipan namin, instead na mag-resume kami ng kabibigay ng PayMaya pagkatapos ng ECQ, ay inisip namin physically and literal na i-deliver sa inyong mga bahay ang inyong city pension. No? Ito ay isang programa natin at pangarap natin sa ating mga kababayan na itinauna naming ibigay ngayon dahil mas kailangan nyo ngayon ang mga salaping ito. Kaya po nais namin ipabatid sa inyo sa awa ng Diyos, sa tulong ng ating mga barangay officials. Today, we have delivered 64,406 senior citizen benefited to the 1,500 pesos. Yan po yung pension ng January, February at March. No? Ulitin po natin 64,406 senior citizen. Amounting to 96,609,000. Yan po ang total na naipamahagi kahapon at ngayon. Ngayon mga kababayan, maraming nagtatanong, kasi po, para po, di ho ba nagsasabi ng tapat, nagsasama ng maluwat, no? Mayor, paano po yung mga hindi nailista, hindi kasama sa listahan? Gusto ko pong malaman ninyo na yung mga hawak na listahan ng inyong mga barangay official patungkol sa senior citizen, ay hindi po galing sa kanila. Okay? Yan po ay galing sa Office of the Senior Citizens Affairs. Itong mga listahan na ito at katulad ng 17,000 na nauna na, ay mga listahang nalinis na. At hindi kaila sa inyo na nababoy ang listahan ng senior citizen noong nakaraang halalan. Kaya minabuti ko simula last year ay linisin ang mga listahan ng mga senior citizen kung saan magugulat po kayo ay yung mga patay na ay nakakaboto pa at yung mga iba naman ay doble-doble ang pangalan at inililipat ng ibang barangay. Hindi ko alam kung anong dahilan for some reason. But that is water under the bridge. No? What is important, your city government today, nowadays, this administration is trying to clean up the data. That's why, mga kababayan, meron tayong naisumiting 64,000 o almost 65,000 yan. No? Ngayon, Mayor, paano naman po kaming mga hindi pa nalilinis o nag-i-exist, no? na senior citizen sa ating komunidad? Kasi po, ang rule dyan, kapag patay na, dapat po isusoli ng inyong barangay chairman yung salapi. Dahil pera po ng taong bayan niya. Ngayon, kung sila naman po ay na-stranded sa ibang bayan, hindi rin po sila makakakuha nung sinabi nating ayuda ng lungsod ng Maynila kasi kailangan po nilang pirmahan at ma-receive yung pera. Kaya kailangan nyo pong unawain ang inyong
mga barangay officials. Sumunod, at kung sila naman ay nailipat ng ibang barangay at kung ito'y is going to be a challenging geographically at hindi makikita ang kanilang presensya, hindi rin mabibigyan. Okay. At ang pinakamahalaga sa lahat na isang requirements ng batas ay kailangan po ang senior citizen ay botante. Hindi ko po yung requirements, hindi po yung requirements ng barangay. Yun po ay requirements ng ordinansa. Kaya sinabi ko sa mga chairman, sa mga barangay official, sila ay maglista ng mga makikita nilang senior citizen sa kanilang mga barangay. At ang gawin nila, matapos nilang maipamahagi yung mga nakalista na ibinigay sa kanila na may katambas na pera, ay maglista naman sila ng mga hindi nabigyan na senior citizen sa ating lungsod. At amin ito sanang sisiyasatin upang ibanda, itugma, madalit salita, iribalida sa datos na nag-i-exist sa lungsod. Na-receive na po namin, mga kababayan, ang request ng ating mga barangay official. Sa ngayon po ay humigit kumulang ang request ng ating barangay official. Umabot na po sa 44,366 na mga senior citizen na hindi pa nabibigyan ng ayuda na ang ating pangarap kahit nung paano simula nung tayo maupo. No? Ibig sabihin, marami po itong dahilan. Unahin natin ulit. Una, hindi nakarehistro bilang botante dahil yun po yung requirement ng batas. Pangalawa, marami dito ay siguro hindi nakakaboto dala ng may sakit sila. Dala ng nakahirati sila sa kanilang bahay. Katulad ng bilin ko doon sa mga nakalista na kung sakali may sakit ang lolo't lola natin, nakahirati sa bahay, ang sabi ko sa mga chairman, puntahan nila at kahit man lamang thumb mark, okay na po yun for purposes of liquidations para sa ating mga ahensya ng gobyerno sa national government at the end of the year. Alam niyo naman po na ako'y may pananagutan dyan at may pananagutan din ng inyong mga barangay official. At yan ay talagang pananagutan ko rin sa inyo, mga kababayan. So, magkaganon man, meron tayong 43,366 na hindi pa nagkakamit ng 1,500 na senior citizen. Okay. Kung susumahin natin ito, mga kababayan, matatapos na ang taong ito, kung iisa-isahin ko to, ay mababaliwala ang lahat. The intention of the city government is to extend assistance. Ang intention po natin ay tumulong sa panahon ng sakuna. Pero magkaganon man, kahit na minsan, ano man ang intention mong maganda, kung hindi naman ito pinapayagan ng batas, ito ay baliwala. Sapagkat hindi rin naman maganda na kumisan ilalabagin natin ang mga pinag-uutos ng mga batas na umiiral sa ating lungsod at sa ating bansa. At yung batas na sinasabi natin na pinag-uusapan natin ay yung Ordinance 8565. So yung Ordinance 8565, kung maalala ninyo, yan yung pinagawa nating batas para magkaroon ng tulong ang syudad ng Maynila buwan-buwan sa ating mga senior citizen at epektibo siya ngayong Enero. At nakapagbigay na nga tayo ng mga Paymaya card, ngunit inabot tayo sa kasagsagan ng pagbibigay ay inabot tayo ng krisis. So madalit salita, mga kababayan, 44,363. 64,000 na po nabigyan plus 17,000. Mukhang hindi na nalalayo dahil ang itinala sa lungsod ng Maynila dito sa ating lungsod ng mga dating pamunuan ay halos 150,000, okay, na senior citizen. At marami na tayong nalinis diyan. So, bilang
pagmamalasakit. Sa maliit naming kaparaan at maibsan man lamang ang inyong kinakaharap na suliranin. Ako po ay sumulat kay Vice Mayor Hani Lacuna at nagre-request na kung pwede ay magkaroon ng amyenda sa Ordinance 8565. At akin pong nilathala, itinala yung amyenda para na sa ganoon maakap natin ang lahat ng mga lolo't lola natin, mga nanay at tatay natin na mas hirap na hirap din ngayon sa mga panahon na ito. Kaya po, ngayon mga kababayan, if I may, I hope you're sharing this broadcast and I hope you continue to share this to as many as possible so that they are going to be properly informed. Mga kababayan, napasa na po sa konseho yung amyenda. At nais kong ipaalam sa inyo na ang amendment na ginawa ay ito po. I hope you can, you have a copy of this. Under, ito po ay maraming salamat kay Majority Floor Leader Joel Chua at ang principal author na si Councilor Jong Isip at 10 na mga kusyal natin. No? Ito po yung amendment. Section 1 of Section 5, Ordinance Number 8565 is hereby amended as follows. Section 5, requirements for the availment of the benefits for senior citizen must be at least 60 years of age and B, yun po, yun lamang po yun. Yung, kumbaga sa ano yun lamang yung portion na importanteng maamyendahan at mayayakap na natin itong 44,366 na senior citizen as soon as possible. Letter B, must be registered voter of the City of Manila. Yan. Provided, however, if the senior citizen is not registered voter, ito na po, he or she must be an actual resident and actually living in the City of Manila as certified by the barangay chairman thereat. Ayan. So, ano po yun? Dahil lang sa simpleng salita na yun, nagbago po ang lahat. Sabi ko naman po sa inyo, hindi po tayo titigil sa maliit nating kaparaanan na maghahanap ng pamamaraan hanggat kaya, hanggat po pwede, legally viable, legally possible, we will do it in our own little way. So dahil doon, mga kababayan, bumukas po ang gate, no? Kung saan si lolo't lola, kasi ito mga senaryo, ang lolo ko, Yorme, hindi na nakakaboto ng 3 eleksyon o 2 eleksyon dahil matagal na siya nakahirati. Hindi ho siya magko-qualify doon sa lumang batas. Pero dahil sa bagong batas na ito, basta siya, tingnan niyo po, no, sisimplihin ko, no, nakatira, senior citizen, nakatira sa Maynila, no, nakatira sa Maynila, actual, nakikita, isi-certify ng senior citizen ng edad, of course, at ito isi-certifikahan ng barangay chairman or official. So, pinabilis natin, pinagaang natin. Nung una, you have to understand, that's why gumawa ako ng contingency plan, no? Wherein I allowed your barangay official upon receipt nung una nating sustenance, yung binigay sa kanilang listahan at pera. Pero kung mapapansin ninyo, kung nakapanood kayo nung live nyo, nung dinidiscuss ko yung data, yung process, sinabi ko sa kanila, yung mga hindi mabibigyan ay ililista lamang ng mga barangay official at dadalhin sa atin. No? Ngayon, sa awa ng Diyos, nakatutuwang isipin naman na ang ating mga barangay official ay napakasinop. Pinadala agad sa amin. Nag-liquidate na sila, pinadala kagad sa amin yung listahan na sa ngayon ay 44,366 senior citizen. So, mga lolo't lola, problem solved.
sa maliit naming kaparaanan, pipilitin namin kayong yakapin lahat. Ayan po yung sa ating senior citizen. Ayan po ang good news ngayong gabi, mga kababayan. Yung kakap na natirang 14,000 na pamilya at yung halos kalahati ng senior citizen na hindi pa nabigyan kahapon at ngayon ay most likely in a following day, kayo po ay magkakaroon sa awa ng Diyos. Kaya basta po, paulit-ulit kong sinasabi, hindi po tayo titigil ng mga kaparaanan upang maakap namin kayo, mga kababayan. So, balik naman tayo sa pamantasang lungsod ng Maynila. Today, we have delivered already 2,373 na estudyante ng pamantasang lungsod ng Maynila amounting to 9,641,000. Ang mga estudyante ng PLM at UDM ay isa po sa ating mga pangarap din na mabigyan sila ng allowance noong nakaraang taon at naging epektibo ito ngayong Enero at marami sa kanila nakakuha na nung una at yung iba naman hindi pa. Kaya po ang mga estudyante ng PLM ay nakatanggap na po ng 3,000 at 4,000. Depende po kung sila ay nakatanggap na ng una at kung hindi naman ay yung kabuuan ng January, February, Marso, March, and April. So, yan po mga kababayan. Ngayon naman, ang update natin sa UDM, hanggang ngayon po hindi pa rin tapos ang inyong data. Kasi po marami po sa mga estudyante hindi po naglalagay ng barangay number. Nilagay lang po nila ay kalye. At hindi naman kaila sa inyo na maraming pare-pareho ang pangalan ng kalye sa lungsod ng Maynila. So we are having hard time dissecting, segregating, compartmentalizing your data. Pero, mga taga-UDM, okay, mag-alala, tuloy naman yan. At pipilitin kong mahabol yan sa taktang panahon. Ganon din sa ating mga K-12, no? Yung ating grade 12, na meron naman silang matatanggap na 500 pesos din. At inaayos na lang ang inyong data. Patungkol naman sa PWDs, no? Ay ngayong araw na ito, ang total na nabigyan natin ay 4,659, amounting to 6,988,500. O yung mga solo parents naman, ganun din po. Marami po sa inyo ang alam ninyo mga kababayan, maraming solo parents pero hindi po nakarehistro sa ating lungsod. No? Kaya next time, in a good day, if you are a solo parent, you must be registered to our social welfare sa baba. No? Para naman sa ganun, pag meron kami naisip ng mga benepisyo para sa inyo, katulad dito, bilang ayuda sa pangbuwanan ninyong gastos on a normal day, makatulong naman kami bilang pamahalang lungsod, mga kababayan. So, iyan po mga kababayan, ang ating update. Meron pa ba ako nakalimutan, Jet? Sir, kanina po. Yung ano na tayo, yung mga pasasalamatan. So, mga kababayan, I hope this type of information should be shared. I-share ninyo ito sa inyong mga barangay officials, lolo't lola, nanay tatay, mahal sa buhay, kaibigan. Kung sa tingin ninyong magbe-benepisyo sila doon sa sinabi namin at mahalaga yung informasyon for proper guidance, please do share. Please share this. Okay, tuloy-tuloy ang ating kadiwa ngayong araw na ito at ito po ay programa natin na kung saan kahit pa paano ay maipalapit natin yung mga pangunahing bili ng ating mga kababayan sa kanilang mga barangay. No? At kanina rin ay pinagpapasalamat ko muli kay dating Senador Jinggoy Estrada. Lumanding po rito yung isang rolling store nila sa Maynila. Maraming salamat to kay dating Senador Jinggoy Estrada. Ngayon, ay nais ko rin
ipaalam sa inyo, mga nanay, mga tatay na nasa probinsya, tuloy-tuloy pa rin namin hinahanap ang inyong mga anak at tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay natin ng konting ayuda sa kanila hanggat kaya natin. Ito po, mga kababayan, ito yung mga na-stranded. At siyempre, alam nyo, magulang din ako. Siyempre, hindi naman makarating dito yung kanilang mga magulang galing sa iba't ibang probinsya. May paramdam lang natin sa kanila na merong syudad ng Maynila na pansamantalang lang magulang na maaaring kumalinga sa kanila o maibsan man lamang yung kanilang hirap na dinaranas habang sila ay na-stranded dito sa mga dormitoryo sa lungsod ng Maynila. At maraming salamat kay MVP Group, Tulong Kapatid, composed of Metro Pacific Investment Corporation, Maynilad, One Meralco Foundation, Alagang Kapatid Foundation, and Makati Med. Sila po ay nag-distribute ng relief goods, mats, blankets, water, containers, and hygiene kit to 1,100 families sa Happy Land Fire in Tondo. Ito po yung sa Barangay 105. Maraming salamat ang Probinsyano Party List para sa 15 boxes of 20 kg tinapang galunggong. Yan. Mapapakain natin yan kaagad sa mga, halimbawa, street dwellers natin, mga homeless na nasa ating Delpan Sports Complex saka San Andres Sports Complex. Maraming salamat kay NTC, National Telecommunication Commission, Commissioner Gamaliel Cordova para sa 6 boxes of fresh galunggong and tamban. Maraming salamat po, Commissioner Cordova. Maraming salamat din kay Miss Angel Locsin at Neil Arce sa 50 sacks of rice. Maligayang kaarawan po, Miss Angel Locsin. Happy birthday sa iyo. Alam niyo si Miss Angel Locsin na lagi po nasa Maynila, tumutulong po. Maraming salamat Neil Arce and Miss Angel Locsin. Maraming salamat Chiang Kai-shek muli, Chiang Kai-shek College Batch 2012. Under Batch President Dean Kyle Ang, anak ni Chairman Patrick Ang, nagpadala sila ng 1,200 packs of fresh noodles and 3,000 pieces of eggs. Maraming salamat sa Inco Philippines, Extreme Philippines, Mitsuno Japanese Korean Unlimited Grill, donated through United Brothers Association Incorporated, headed by Mr. Johnny Chua. 9 COVID-19 test booth, 100 Inco face shield, 100 Inco safety goggles, 4 boxes Inco N95 mask, 12 pieces extreme gloves, and 12 pieces overall PPE. Maraming salamat kay Edwin, Rowena Chan, and family para sa inyong donation na 525 sacks of rice. So sa pamilya ni Edwin, Rowena Chan, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat Victory Church Malate, 100 pieces food packs. Philippine Society of Baking, 2,000 pieces raisin buns. Liberty Food Mart, 2,000 pieces raisin buns. Melvinso Enrica Jen Silvino, 10 boxes lemon square cheesecake. Spartan 3 Trading Corporation, 57 pieces PPEs. Alaskan Milk Corporation, 50 boxes powdered milk. Ryan Tan, 50 pieces PPEs. So yan po mga korporasyon, mga individual, pamilya na tumutulong sa ating lungsod. Maraming salamat sa mga tumutulong. So muli mga kababayan, I hope nakapagbigay kami, nakapagpapatid kami sa inyo ng mahalagang impormasyon at guidance. So mga kababayan, sa ating mga kababayan sa Sampaloc ngayon na dumadaan sa 48-hour hard lockdown, wag po kayo mag-alala, basta po kami naman bilang pagbibigay daan sa ating mga health workers to do massive testing in your district, at yung inyong sakripisyo ay hindi naman namin babaliwalain. Sa ating mga kababayan naman, sana po patuloy tayong sumunod sa panawagan ng national government at local government. Mga kababayan,
ngayong gabi bago kayo matulog, kundi man kalabisan, ipagdasal po natin, isama po natin sa ating dasal ang mga taong nagkasakit. Na sana at nawa sa awa ng Diyos, hagkan sila ng kamay ng Panginoon Diyos nang sila'y gumaling na. Sa ating mga frontliners na nagkasakit at nasawi, ipanalangin din natin ang kanilang mga kaluluwa at ipanalangin natin ang kanilang mga pamilya na naulila. Sa mga nahirapan, ipanalangin din natin sila na sana bigyan na sila ng pagkakataon ng Panginoon Diyos na sila ay gumaang na ang buhay. Sa ating mga frontliners na patuloy na naglilingkod, pulis, barangay, frontliners natin sa medical sector, mga doktor, health nurses, health workers and nurses, please take care. We need you. And mga kababayan, let's pray for them, for their safety, mga kababayan. At sa mga pamilya ninyo, on behalf of the people of Manila, maraming salamat sa mga sakripisyo nyo rin na binibigay, na pinaubayan ninyo ang inyong mga asawa at anak o pamilya na maglingkod sa kasagsagan ng krisis na ito na alam natin pare-pareho na napakadelikado. Muli mga kababayan, akin pong magpapaalala sa inyo. Ako po'y magpapaalala sa inyo. Ang COVID-19 ay hindi naglalakad. Tao po ang naglalakad. Ito'y dumarami, hindi dahil siya'y nakakahawa lamang, kundi dahil na rin sa ating mga gawain, kinikilos, mga kababayan. And the best solution for now, habang ang COVID-19 ay walang vaccine or gamot, ay patuloy tayong makiisa sa quarantine, curfew, and social distancing. Madalit salita ay disiplina. Kami naman, sa pamahalang lungsod, sa maliit naming kaparaanan, hanggang dulo, hindi po namin kayo iiwan. Magiging kaagapay ninyo ang pamahalang lungsod. At sisiguraduhin po namin, pipilitin namin maging masinop sa pamamahala upang tugunan yung mga pangangailangan ng mga nagkasakit, nahawa, yung mga nahihirapan sa sitwasyon nito. Alam kong pagod na po kayo. Nayayamot, hirap na hirap. Gusto nyo na maging normal ang ating sitwasyon. Pero, mga kababayan, mas mahirap naman na isang araw, mababalitaan natin, lahat na lang nagkasakit. At maraming masasawi. Totoong maraming gumagaling, pero marami rin pong nasasawi. Kaya ingatan po ninyo ang inyong mga sarili. So hanggang dito na lamang po muli. Bukas tayo muli, mag-update sa inyo. At nawa, may awa ang Diyos. Makakaraos din po tayo. Magandang gabi. Pagpalain nawa kayo ng Poong May Kapal. Maraming salamat po. Manila, God first. Thank you.